Sasabugin po ng Iran ang energy and water systems ng mga kalapit na bansa nito sa Gulf bilang pagganti kung itutuloy ni US President Donald Trump ang bantang aatakihin niya ang electricity grid ng Iran. Sinabi po ni Trump na target niya ang energy grid kung hindi bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz sa loob ng 48 oras. Mika Jumawas para sa balitang yan. Malaking eskalasyon sa 3 linggong digmaan ang banta ng US laban sa Iran. Gayon din ang babalang ganti ng Tehran sakaling ituloy ng Washington ang pag-atake nito sa power grid nila. At dahil sa nag-iinit na gantihan sa infrastrukturang sibilyan, lalalim lalo ang krisis sa rehiyon. Kasabay ng pagbulabog sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Reuters energy analyst Dmitry Izhdanikov, dahil sa pag-atake ng Iran, nagsara na ng tuluyan ang Strait of Hormuz. Bunsod nito ang pinakamalalang krisis sa langis mula noong dekada 70. So unless this kind of stops somehow miraculously in the next few days, we're going to see a very big jump in prices in every single material around the world, from energy to food, because actually farmers depend on fertilizers, and there's a lot of fertilizers that are being produced in the region. There's a lot of scarcity which is coming our way if it doesn't stop fairly quickly. Gayunman, makapipinsala man sa Iran ang pag-atake sa elektrisidad nito, magdudulot ito ng malubhang kasiraan sa mga kalapit bansa sa Gulf, na kumukonsumo ng 5 ulit na mas maraming kuryente bawat tao. Dahil sa elektrisidad, natitirahan ang mainit na mga desyerto nila. At halos lahat ay umaasa sa paglilinis ng iniinom na tubig mula sa dagat. Iran didn't hesitate to respond a few hours later saying if this happens, Iran will retaliate by attacking energy infrastructure. Well, we've been there before. And they will also attack desalination facilities belonging to US and Israeli interests across the region. Ukol sa Strait of Hormuz, nagbabala ang mga lider ng industriya na walang agarang solusyon kahit pabahagyang buksan ang daanan. Ayon kay Zhdanikov, gusto nila ang isang katanggap-tanggap na kasunduan na makakabawas ng panganib sa mga barko. Because a lot of the industry guys are saying, I'm not sending my ships, even if they are protected by convoys, I'm not sending them back to the Strait of Hormuz. I want some sort of settlement between US, Israel on one side and Iran on the other side. Otherwise, I'm not taking the risk. Ang bagong banta ng Pangulo ay sa harap ng deployment ng US Marines at malalaking landing craft sa rehiyon. Samantala, higit 2,000 katao na ang namatay dahil sa naturang digmaan. Mika Jumawas para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.